Shalom. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. The Catholic Daily Gospel Reading for July 10, 2024. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 10 verses 1 to 7. Glory to you, Lord. Then he summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The names of the 12 apostles are these: first, Simon, called Peter, and his brother Andrew, James, the son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Canaanian, and Judas Iscariot, who betrayed him. Jesus sent out these 12 after instructing them, "Thus do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Without cost you have received, without cost you are to give. Do not take gold or silver or copper for your belts, nor socks for the journey. Do not take gold or silver or copper for your belts." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hanggang 7 lang pala. Verse 7, "As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand." So that is the Gospel for July 10, 2024. So, ang tinawag ng Panginoon ng kanyang mga lagad at binigyan nila sila ng kapangyarihan laban sa mga masasamang espiritu at palayasin ito, at upang pagalingin ang anumang uri ng mga karamdaman. So ito yung umpisa na kung saan tumawag siya ng kanyang mga lagad. Yan sa background ko, pero hindi ma-compress ng green screen kaya hindi makita yung iba. So those are the 12 apostles. Kung makita natin doon sa Mark chapter 16 actually, and then maging doon sa Matthew 28. Paano muna natin sa Matthew 28. Dito muna sa Matthew 28. Verse 16. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus has ordered them. When they saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All powers in heaven and on earth has been given to me." Then sabi niya, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always until the end of the age." Pero dito sa Mark 16, ang mas malinaw na muli ay kinuha ng Panginoon yung pagbibigay niya ng kapangyarihan sa kanyang mga lagad. Mark 16:15, sabi niya, he said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved." Yan. "Whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak new languages. They will pick up serpents with their hands. And if they drank any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick and they will recover." So, ang
pagpapalayas ng demonyo ay pinagpatuloy ng mga alagad sapagkat primarily ito yung ginagawa ng Panginoon nung narito pa siya sa kanyang earthly ministry, ang 3.5 years na kasama niya sa ang kanyang mga alagad. Siya ang gumagawa nito, pero prior siya umakyat sa langit ay binigyan niya na ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad na magpalayas ng demonyo, magpagaling sa mga may karamdaman. At makita naman natin ngayon sa ating simbahan ay meron tayong tinatawag na ministry ng exorcism on deliverance. Kaya nga actually ang bishop naman talaga ang pinaka-exorcist ng isang diocese sa isang sa isang diocese. So, since na ang bishop natin ay maraming ginagawa, hindi niya magampanan, kaya humihirang siya ng mga exorcist na sa isang diocese. So, hinihirang niya yun, pinipili niya, and then, yung mga exorcist ay nagkakaroon pa ng socialization na training about sa exorcism and deliverance. So, tuloy-tuloy meron po tayong ganun sa ating simbahan. So, kung sa tingin mo na ang mga naranasan mo sa buhay parang unexplainable, walang makita ang doktor na yung mga senyales, bakit ka nagkakasakit, hindi nila ma-determine. Hindi ka dapat sa albularyo pupunta, kundi sa mga exorcist ng ating dioceses ka pumunta. So, magtanong ka sa isang parokya kung meron man mga pari doon, yung opisina doon, magtanong ka kung sino ang exorcist. So, kung wala man sa isang parokya, ay i-refer ka nila sa ibang parokya, maaaring na doon na-assign yung isang exorcist. Kasi sa isang diocese, may merong iba, 15 ang mga exorcist nila sa isang dioceses kung gaano kalaki yung isang diocese ng lugar. So instead na kapag hindi ma-determine ng doktor yung mga sakit natin, dapat hindi tayo sa albularyo pumunta or sa mananawas o sa espiritista, sapagkat yan ay lalong magbubukas ng pintuan para sa mga kalaban ng Diyos, ang demonyo. So, at isa pa, iyan ay labag sa katuruan ng simbahan. Sinasabi doon sa Catechism number 2116 at saka 2117, pinagbabawal yan. Yung mga panghuhula, panggagaway, pananawas, pangkukulam, ay pinagbabawal yan, mga kapatid. At isa pa, kapag gumagawa ka niyan or nagpa-practice ka niyan, ay lalong magiging pintuan ng demonyo yan sa buhay mo. So, kapag hindi ma-determine ng doktor ang iyong sakit, baka there is something spiritual na mga bagay na naka-attach sa sakit mo kaya hindi ka mapagaling-galing ng doktor or hindi makita ng doktor yung simptomas mo. So you need to consult an exorcist, yung Catholic exorcist, yung hindi lang basta-basta exorcist na nagpapakilalang exorcist or Catholic. Dapat make sure na ang isang exorcist ay konektado sa isang lokal na diocese at ang diocese na yan, ang isang diocese na yan, ang naghirang mismo sa obispo na yan ay ang ating Santo Papa, ang galing sa Vatican, sa Roma. So yun yung sa atin, hindi basta-basta isa-self-proclaim lang nila na exorcist na sila. So yan. So hahirangin yan ng obispo and then mag-undergo ng training. Most of them ay talagang nag-undergo sila ng training sa Vatican. So, ang pagdating mo doon sa mga exorcist o na mga pari natin, kasi itong kinukuha natin parang background introduction natin, kasi ito yung gospel ngayon na binigyan ng Panginoon ang kanyang mga alagad ng kapangyarihan. At itong kapangyarihan na ito ay it was been passed down from the first century until now sa atin. There is no disconnection, may continuity sa atin. That is why kapag ang pari mag-exorcise, talagang kapag genuine na authentic na may demonic possession or demonic
oppression ang isang tao, talagang magkakaroon ng reaction. Kasi yung authority na nanggagaling sa pari ay wala siyang pagkaputol. Ito'y nanggaling pa, may connection, may interconnection, or may continuity from the apostles. Kaya yung sinasabi dito sa Mark chapter 16 na magpapalayas sila ng demonyo. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng demonyo. Yan. So, that is why meron tayong mga exorcist. Kasi yan ay inutos ng Panginoon. Actually, dito sa sa Mark 16 verse 19 and then 20, so then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying sign. Yung mga accompanying sign ay pagpapagaling at pagpapalayas ng demonyo. So until now ay andyan pa rin yung panahon na nagpapalayas ang demonyo. Kung sa tingin mo ay it seems that the devil is not working anymore, is nagtatagumpay ang demonyo sa buhay mo kasi nakapagtatago siya na it seems she is not working behind the scene. But actually, he is. Kaya mag-ingat tayo. Kaya nga sabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 8, mag-ingat kayo at magbantay sapagkat ang inyong kalaban, ang diablo, ay parang liyong umaatungal at naghahanap ng masisila. Try to imagine ikinumpara ni San Pedro ang demonyo na parang liyong umaatungal. Siguro nakakita naman kayo ng Animal Planet, yung mga video patungkol sa safari or sa Africa, sa Sahara Desert or sa disyerto sa Africa, sa kagubatan ng Africa kung papaano mag-attack ang leon, di ba? Umaaligid-aligid yan at tinitingnan niya ang kawan kung saan yung mahina, yung weak points at doon siya atake. Yan. Lalo na kapag yung isang miyembro ng kawan ay humihiwalay sa fold. Yan yung atakihin. Yan yung mabilis or madalas na atakihin ng diablo. So, kaya nga sinasabi din sa James chapter 4 verse 7, sinasabi dito, pagkatapos sa 1 Peter 5:8, dito sa James chapter 4 verse 7, sinasabi ay, so submit yourselves to God, since na ang demonyo pala ay aali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng masisila. Nasabi dito sa verse 7, sa James chapter 4 verse 7, so submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. So sa Diyos tayo magsasubmit, sa Diyos tayo magpapasakop. Hindi tayo pupunta sa mga mananawas, hindi tayo magpupunta sa mga manghuhula or sa mga espiritista, sa mga manggagamot na may mga bulong-bulong na binabanggit, mga kapatid. So kung sa ngayon, kung active kayo sa Facebook, makikita nyo or makikilala nyo si Father Darwin Gitgano or si Father Jose Sequeia. Si Father Jose Sequeia, yung chief exorcist ng diocese ng Archdiocese of Manila. Kaya meron yung Archdiocese of Manila Office of Exorcism, AMOE. So meron ganun. Instead na pupunta ka doon sa ganun, is pumunta ka sa mga exorcist. Kasi lalo mong kapag pupunta ka doon sa mga espiritista or sa mananawas, is lalo mong binibigyan ng pagkakataon or foothold ang demonyo sa buhay mo. Kaya nga sinasabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 27, sabi niya, do not give an inch to the devil or do not give a room to the devil. Pero yung ibang salin ginamit is yung inch. Ibig sabihin, a little, yung maliit lang na butas ang bibigay mo sa kanya, ay pangimamasukan niya yung buhay mo. Diba?
Lalo na kapag ang bahay mo, instead na sa exorcist mo ipabless or pabless mo sa pari, ay yes, ang iba, instead na sa ipari, ipabless, ang ginagawa is pinapaduguan. Alam niyo ba mga kapatid na kapag pinapaduguan ninyo ang isang bahay, sinasabi ng mga exorcist, kahit i-bless pa yung bahay na yan, may mga bahay na may magtataka ka, bakit parang may nararamdaman kayo, may mga gumagalaw yung mga upuan, kung ano-ano yung mga gumagalaw, may ingay kayo naririnig. It is because maybe it was consecrated to the devil by pouring blood of animals nung itayo yan. So, ang tendency niyon, kapag sa tingin mo na merong ganon, ay sa exorcist ka magpupunta at sasabihin mo yung totoo. Ang gagawin ng exorcist, ipare-renounce yan. Ipare-renounce yung consecration to the devil. Or kung baka merong mga ibnaon ang nagtayo doon, as much as possible, ay ang ibang exorcist talaga ipapahukay yun. See? Grabe katindi, ganun mga kapatid, kapag pinaduguan. Kasi kinonsecrate mo daw yun sa demonyo. So instead na pumunta ka sa isang exorcist bago or sa isang pari bago ipatayo yung bahay, may tinatawag na groundbreaking blessings. It's either yung mga exorcise and bless na mga sacramental sa ilagay. Halimbawa, Saint Benedict sa mga poste, ay pinaduguan mo ng hayop, is ganun katindi yung pagkilos ng demonyo dyan sa bahay nan. Kahit i-bless pa yan, may maramdaman ka pa rin kasi it was consecrated to the devil. So, hindi siya basta-basta mapalayas yung demonyo kasi sasabihin ng demonyo, it was consecrated to us. The authority is given to us. So, hindi mo sila basta mapalayas unless na i-renounce or i-renounce yun or i-deny or basta i-renounce ang pinaka-term. So, ang mga alagad binigyan ng authority and our church possessing this taglay-taglay ng simbahan natin sa Catholic Church itong ministry ng exorcism and deliverance. Kung sabi ko nga sa inyo, kung active kayo sa Facebook, makikilala ninyo si Father Jose Sequeia or kung hindi nyo pa kilala, magpunta kayo sa St. Paul Bookstore or National Bookstore, hanapin nyo yung book ni Father Jose Sequeia at makikita niyo yung mga testimony niya kung ano yung mga karanasan niya bilang isang exorcist. Maging si Father Darwin Gitgano, ang dami niyang karanasan na bilang isang exorcist. Of course, tinry siya ng Jessica Soho na interviewin, pero hindi pumayag yung kanyang obispo, si Bishop Avet, at pati siya hindi rin siya pumayag. Maging yung mga video nila, hindi siya pumayag na gamitin yun. So, ganun ka tindi yung pagkilos ng demonyo. So, meron nga isang nakwento si Father Darwin kasi sinabi dito, 'di ba, binigyan ang mga alagad ng authority. Especially yung mga magulang, ay sabi ng mga exorcist, maging si Father Darwin, sabi niya, kayo ng mga magulang is may authority over your children. Kapag yung maging sa inyong bahay, pwede kayo mag-bless ng bahay nyo as long na alam nyo yung process. So tinuturo yan ni Father Darwin Gitgano. O if you wanted to know, hanapin nyo sa Facebook kung magulang kayo at may nakikita kayong hindi maganda sa mga anak nyo or sa bahay nyo na parang hindi kakaiba, is ipalo nyo si Father Darwin Gitgano. So, may authority kayo sa inyong mga anak. Isang beses yung kwento ito ni Father Darwin, gusto ko lang i-quote para at least ma-challenge kayo. Ang isang beses na yung binatilula niya yata yun o nanay niya na ospital ng halos ang tagal na, nagtaka siya na hindi gagaling-galing. Then nung nag-consult siya sa kay Father Darwin, tinuruan siya kung paano gagawin. Sabi niya, i-deliverance mo yung bahay niyo and then pati yung nanay mo.
Alam nyo kung nung sinunod nyo yung diniliverance nyo yung bahay nila, ay may mga lumabas na mga iba't ibang uri ng insekto na hindi nila kilala, na halos isang sako daw. Then pagkatapos nun, yung nanay niya naman ang diniliverance nila. Kinabukasan, alam nyo, nakauwi yung nanay niya. So maraming instances actually. Maraming mga instances. So ang kung sa tingin natin na hindi na tayo naniniwala sa demonyo, na parang tila baga na the devil is not anymore present, is not anymore working, then the devil ay nagtagumpay na sa iyo sapagkat napaniwala ka na niya that he is not anymore existing. Yan. So, itong sinasabi ngayon ng Ebanghelyo na binigyan ng Panginoon ang kanyang malagad magpalayas ng mga demonyo. And our church, our Catholic Church, possessing this authority, possessing this ministry. Yan mga kapatid, kaya nga yung kahit si Father Darwin, na kwento niya na yung pastor kinulam, natablan, nagpa-deliverance sa kanya. Pastor na yun, ha? At saka isang Muslim na nakaranas ng doon because of that sa deliverance ministry ay na-convert siya to the Catholic Church. So, ako dati nung high school ako, is nakaranas kami ng, hindi ako naraposes yung school namin ay, kasi nasuggest ko dati yun, naging platform of government ko yun, nung tumakbo ako, nasabi ko dapat once a month magkaroon ng banal na misa rito sa school natin nung high school ako. So, since nagkaroon ng problema kasi sa school namin, naging insistent kami, naging matigas ang ulo namin, na may gusto kaming i-insist na magkaroon ng free uniform. So, bigla silang tumawag ng pare at nagpamisa. Nung nagpamisa sila mga kapatid, during the consecration, nung tinaas ng pare ang tinapay, di ba sinasabi doon, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, mapapalad ang mga inayahan sa kanyang piging. Alam nyo, during that time of consecration, ilang estudyante ang naposes. Kasi according to their testimony, kasama yung classmate ko, Chuna yung first name, hindi ko na matandaan nung pangalan, and then yung dalawang kabarangay ko, hindi ko rin babanggitin yung pangalan. Kapitbahay ko yung isa. So, naposes sila. Their testimony was na noong nag-consecration, may mga evil spirit daw na nagsitakbuhan at lahat ng mga masagi nila, yun yung mga naposes. Remember, during those time, hindi pa uso yung mga documentary na katulad ni Jessica Soho. So, wala silang pwedeng pagkopyahan. Or pwedeng gawa-gawa lang nila. Hindi mo rin pwede sabihin gutom. Kasi kung gutom ka, bakit ka pa magwawala? Gutom ka na nga, pagod ka na nga, wala ka ng pwersa, magwawala ka pa. May gutom ba na nagwawala? Di ba kapag gutom ka, maghahanap ka ng pagkain? Ang lakas mga kapatid, yung kaklase ko ay nakatikom yung kamay. Ang ginagawa nila, ibubuksan nila ito isa-isa. Yan, isa-isa para bumukas yung kamay. Kasi habang nakatikom ang kamay, sobrang lakas. Kahit ang liit. So sa akin, since na merong taga dito sa Manila, since na kilala noon ng El Shaddai, di ba? Sa El Shaddai may mga tinataas or binibless na mga panyo na may Psalm 91. So ang akin, ginagawa ko, ilalagay ko yun sa kamay ng kaklase ko. Magkukusa bukas yun kasi mainit yun sa pakiramdam niya. Mainit! Nagreklamo siya. So, ganun. So, mga around 20 students during those days na possess because nung nagkaroon ng consecration, nagtakbuhan yung mga evil spirit. So, dito sa Ebanghelyo ngayon, the Lord gives authority to His disciples, and this authority was being handed down from generation to generation up to our present generation. So that is may continuity, wala itong pagkaputol mga kapatid. Kaya kapag di ba sabi ko nga sa inyo, yung pastor na nga naposes pa or nakulam pa.
at hindi niya makuha yung sarili niya at pumunta pa sa kay Father Darwin. Kaya ang authority ay ang taglay-taglay na authority ng mga kaparian natin ay nagmula pa mismo sa Panginoon, kasi yung continuity walang pagkaputol. Unlike nung sa iba natin mga kapatid, yung mga separated brethren natin is putol yung authority nila. Wala silang, na-disconnect sila sa mga apostol. Only the Catholic Church, tayo lang sa Catholic Church yung may continuity yung existence natin. Hindi tayo basta-basta bigla na lang bumutok sa buho. Ganun mga kapatid, i-try nyo i-research yung ibang mga sekta. Putol po yung connection nila sa mga alagad. Sa atin, wala tayong pagkaputol. May continuation tayo. Yan. So, dito then, yun nga, binanggit na ito yung mga nasa background. Ito yung mga tinawag na mga apostol. Ang unang binanggit ay si San Pedro. Yung tinatawag na primacy of Peter. Pag sinabing, kung titingnan niya natin, all throughout the New Testament, nung tawagin sa San Pedro, every time na banggitin ang mga alagad, ay laging binabanggit una si San Pedro. By primacy. Kasi siya yung binigyan ng susi no sa Matthew 16, di ba? Kaya that is why makikita natin na sa listahan nauna lagi si San Pedro kasi siya yung binigyan ng authority. And then kinonfirm uli ng Panginoong Jesucristo doon sa John 21 verses 15 to 19. So hinirang ng Panginoon ang mga alagad para magpatuloy ng kanyang gawain. Di ba? Ang gawain ng Panginoon ay para iligtas ang lahat ng tao sapagkat yun yung kalooban niya. Pero para maipagpatuloy ito, ay nagtatag siya ng iglesia, nagtatag siya ng simbahan. At ang simbahan na ito mga kapatid, hindi natalikod. That is why may continuity tayo. Kaya di ba meron dito sa atin, may nagkiklaim na sila daw yung tinawag or nagtayo muli. Sila daw yung totoo. Yet wala silang ministry ng exorcism. Wala silang ministry ng deliverance. Alam nyo, kapag wala kang authority mga kapatid, pagtatawanan ka lang ng Diablo. Isang beses yung kaklase namin ay dinala siya doon sa pastor na dati kong inaatinan. Actually, yung apelyido is Pastor Dumalaog. O hindi naman nila siguro ito mapapanood. Si Pastor Dumalaog, dinala yung kaklase ko doon. Si Chona. So, noong naposes nga si Chona, doon dinala. Kasi yun yung pinakamalapit sa school namin. Hindi ko alam, baka may nag-refer sa kanila. So, anong dinala doon si Chona, pinagtatawanan sila ni Chona. Of course, hindi si Chona yung per se na nagtatawa doon, kundi the evil spirit that is in her. Pinagtatawanan na sila. Ha 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 ha. Iligtas mo muna yung sarili nyo bago iligtas ang babaeng ito. Yung nag-assist kay Pastor Dumalaog na pastora din na babae, iyak nang iyak kasi nakakalungkot nga naman. Biro mo, pinapalayas mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo pero ayaw lumayas. Ang sabi ng demonyo, iligtas nyo muna yung sarili nyo bago nyo palayasin o iligtas ang babaeng ito sa kamay ko. Parang ganun. So, kasi, yes, they have authority na bilang isang Kristiyano man ng palataya ng Panginoong Jesucristo, yet putol yung pinaka-direct connection nila sa mga alagad kung saan ang mga alagad ang siyang tumanggap ng authority na ibinigay din ng Panginoon. And it was been passed down from generation to generation. Walang putol. That is why, kapag ang mga pari natin ang mag-deliverance or mag-exorcise through solemn exorcism, ay hindi talaga makatatagal ang demonyo. Kung minsan mayroong mga demonyo na stubborn. May mga stubborn na gano'n so matagal. So, i-determine pa rin ng mga pari yun. Kaya may mga series of deliverance. Kasi kung minsan may mga tinatawag na hindi na confess or may mga
itinatago pa, hindi pa nailantad kung ano yung lahat ng kasalanan niya. Kasi yun yung mga nagiging doorway, nagiging foothold ng demonyo sa buhay natin. So, kailangan maalis lahat yun para ma-liberate yung isang tao. So, ganun. So, yun mga kapatid, huwag niyong akalain na, nung nagpunta ako sa albularyo, parang okay. May okay naramdaman ko. It seems lang ganun. It seems. But you are not actually. Dinagdagan mo pa yung kapangyarihan ng demonyo sa buhay mo. Kaya yung mga kuminsan, instead nakakalungkot, di ba? Yung mga magulang, di ba? Nung bininyagan pa lang, kaya nga dasana no? Yung may sa binyag pa lang, kuminsan, hinahaluan na ng yung mga superstition na yan. Kumbaga, parang at the very young age ng bata, ay parang itinatalaga mo na lang binibigyan mo ng foothold yung demonyo sa buhay niya. Bakit? Di ba pinalalagyan natin ng mga pulseras na pula itim, then tinutusukan natin ng parang unan na pula na maliit. So, bata pa lang yung bata is parang binibigyan mo na ng authority yung demonyo sa buhay niya. Through that means, through superstition, through lucky charms. So nagkakaroon ng foothold ang demonyo sa buhay ng bata. So, akala natin okay lang. No, hindi. Kung gusto talaga natin na magiging maayos yung bata, italaga natin sa Panginoon. Alisin na natin yung ganun. Kasi, wala ba tayong paniniwala na, halimbawa, bago ka umalis sa hindi that's not anymore na yung ilagay mo dito, lipstick na pula. Ano naman yung pula na yun? Ang gawin mo, pumunta ka sa exorcist. Kung talagang takot ka, pumunta ka sa exorcist, Catholic exorcist, at magpa-exorcise at bless ka ng olive oil. Every time na umalis ka ng bahay, i-anoint mo yung baby mo. Lord, as I anoint my baby with this holy exorcise and blessed oil, she will be protected from any harm or any curse or any spell or any evil eye. Yun yung usog-usog evil eye daw yan So kung takot ka dun, as I anoint my kid, you have, as a parent, sabi ko nga sa inyo, sabi ng mga exorcist, na ang mga parents have authority over your children. So you can consecrate your kid to the Lord. Hindi yung lipstick or kung pula na unan or kung anong mga inilalagay natin. May nilalagay tayong mga bala na may mga laman-laman na kung ano-ano. So, nagiging amulet. Those are foothold ng demonyo sa buhay ng anak mo. So instead na ganun, magpa-bless ka, magpa-exorcise and blessed ka ng olive oil sa pari, sa exorcist na pari natin sa Catholic Church. Then kung takot ka talaga, yun yung yun yung i-anoint mo sa baby. Or di kaya magpa-exorcise and blessed ka ng Saint Benedict medal, yun yung ikabit mo sa bata. Pero of course, wag mo itrato na anting-anting. Those are sacramentals. Ipa-exorcise mo at saka ipa-bless. Instead, yung pula na parang unan na maliit. So, ganun yung gagawin natin mga kapatid. So, sapagkat kapag gagawin natin yon is we are violating the official teaching of the church na nakalagay doon sa Catechism number 2116 at 2117. Siguro basahin natin. Andito. Hanapin ko. Okay. Basahin natin mga kapatid sa Catechism 2117. Okay. All forms of divination are to be rejected, recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future, yan, panguhula,
yung palm reading or tarot card reading, unveiling the future, mga ganon. Consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena or clairvoyance and recourse to mediums, will conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Yan, sinasabi. Then sa 2117, CCC 2117, all practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone, yan, mga pangkukulam, mga spell, ganan, or when they have recourse to the intervention of the demons. Wearing charm is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The church, for her part, warns the faithful against it. Recourse to so-called tradition cures does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Okay, dito sa sa pinaka summary, sabi dito. Sa CCC 2138 sa summary niya, sabi niya, superstition is a departure from the worship that we give to the true God. It is manifested in idolatry as well as in various forms of divination and magic. So you see, ganon katindi, mga kapatid. And when we engage on that, is binibigyan nga natin ng foothold ang demonyo sa buhay natin. Yan, mga kapatid. So, magtataka ka. So kapag sa tingin mo yung may mga suspicion ka sa bahay mo na gano'n, so tingnan mo na ano ba yung mga foothold, bakit nakaka-work yung demonyo sa buhay niyo. Baka may mga foothold ng demonyo sa pamagitan ng mga nilalagay natin na kung ano-ano sa bahay natin. Akala natin pampaswerte, yes, okay, sige, swertehin ka. Pero ang sabi nga, hindi magbibigay sa iyo ang demonyo nang walang kapalit. So, huwag na natin hintayin yung gano'n. So yun, binigyan ng authority itong mga alagad na magpalayas ng demonyo. And then, sabi rito, drive them out and to cure every disease and every illness. So yan. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin yan ng Panginoon through the church. Kaya nga, meron tayong tatawag na sacrament of anointing of the sick. Doon binanggit natin nung nakalipas na gospel yan sa Ebanghelyo. Sa Mark 16, di ba? Mark 6 verse 13, na noong nagpahid sila ng langis ay nagpapagaling ang Panginoon. So may mga instances, of course, wag na naman natin i-menos. Hindi natin dapat, kung sakaling hindi man tayo pagalingin ng Panginoon, it is God's will kung ano yung kalooban niya sa atin. Kasi baka mamaya, alam mo, nagkasakit ka, nagpa-anointing of the sick ka, kasi sinasabi ng Biblia, gagaling ka. Yung sinasabi naman yan doon sa James chapter 5, verse 13 to 16, the prayer of faith availeth much. Pagkagalingin ka doon sa James chapter 5, kaya nga may anointing of the sick tayo. Pero kung minsan ang pagpapagaling kasi sa atin ng Panginoon is meron na tawag ng gradual. Meron instant healing, of course. Pero kung minsan, kapag instant healing ka ng Panginoon, hindi ka daraan sa gradual, baka may tendency, babalik ka uli sa dati mong gawi kung bakit naging rason yun para ka magkasakit.
Kasi oftentimes, nagkasakit lang naman tayo, most of the time is kagagawa natin. It is not because dahilan sa ipinahintulot ng Panginoon, pero most of the time, kagagawa natin. Ngayon, kung magkaroon tayo ng instant healing, may tendency, babalik tayo ulit doon sa naging dahilan, naging sanhi, kung bakit tayo nagkasakit. Diba? Ano sabi ng Panginoon nung may mga pinagaling siya? Sabi niya, go and sin no more. Sapagkat baka meron pang masigit pa na mangyayaring masama sa iyo. May kilala ako. Gumaling na. Though medically through medical process siya gumaling. Nung gumaling na, bumalik na naman sa bisyo, nagkasakit until such time na namatay na at hindi na nakarecover. So, yun mga kapatid. Talagang actually marami na. Ngayon, kung sinasabi ko sa inyo, si Father Darwin ngayon, ginagamit siya ni Lord sa Ministry of Deliverance and Exorcism. Na through that sacrament, sa ang kanyang style is hindi siya magpapatong ng kamay. Ang pinapromote niya is the sacrament of the church. Kaya kung sa tingin mo may mga unexplainable na mga reason bakit ka nagkakasakit, hindi mo maintindihan, kinukuhan ko si Father Darwin Gitgano. Hanapin niyo sa Facebook. Darwin Gitgano. Father Darwin Anuber Gitgano. Pero baka baka mapunta kayo sa fake na account, is i-ano nyo lang sa punto por punto. Hanapin yung por punto, then magtanong kayo doon ano yung official account ni Father Darwin Gitgano para makapag-communicate ka doon sa mga staff niya. Kasi most of the staff niya is nasa punto por punto rin. And then, or yung pananampalataya at katwiran. So, yun mga kapatid, na itong ministry ng deliverance and exorcism na binigay ng Panginoon sa kanyang mga lagad ay umiiral pa rin sa ating kapanahonan hanggang sa kasalukuyan. Okay. At makita natin na itong mga alagad na pinili ng Panginoon is actually they are not most of them San Pedro, mangingisda. Ang isa is tax collector, which is ang tax collector is considered as public sinner. Makikita natin na bakit itong mga tao na ito ay pinili ng Panginoon. Kasi sa kanilang kahinaan, pinili sila ng Panginoon. Kung naalala niyo yung second reading nung nakalipas na linggo, na si San Pablo, nanalangin siya para gumaling siya doon sa kanyang karamdaman, pero ang sagot ng Panginoon, sabi niya, my grace is sufficient for you. Sapagkat kung saan ka mahina, doon ako malakas. Kasi di ba most of the time kapag alam natin na na-recognize natin na hindi natin magawa sa sarili nating kaparaanan, ay nagiging dependent tayo sa Diyos. Kasi kung pinili ng Panginoon siguro yung mga matatalino na mga alagad, mga Pariseo, mga eskriba, baka ang mangyari is sasabihin nila, talaga nag-aral kami kasi ng matindi. Kaya ang galing-galing, nagawa namin yung mga ganito. Kaya nga sinasabi, kaya makikita natin, simple lang yung mga tinawag ng Panginoon. Di ba? As a matter of fact, mahilig ang Panginoon sa mga simple or sa mga taong mababa sa tingin ng lipunan. Di ba? Kanino ba siya nung ipinanganak sa sabsaban? Kanino ba siya una nagpahayag? Yung mga anghel nagpahayag sa mga pastol sa sabsaban. Mga pastol sa field. Di ba? Ngalala natin yun. Every Advent season, binabasa yung readings na yun. Nagpahayag ang mga anghel. Di ba? So, nagpahayag siya sa mga pastol. Yung mga pastol doon yan. Ang kanilang testimony, hindi ko lang alam kung narinig ko ito kay Bishop Bacani, kanilang mga testimony ay halos hindi raw tinatanggap sa korte. Di ba? Mga mababaho sila kasi biro mo kasalamuha nila yung mga tupa nila, mga alaga nilang hayop. You see? So, pinili ng Panginoon.
Kasi sinasabi sa banal na kasulatan sa Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by my spirit saith the Lord of hosts. And then sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, ito sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, sinasabi rito, ito mga kapatid, tingnan nyo. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal na sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. See? So yan, that is why makita natin na yung mga tinawag ng Panginoon ng mga alagad are just simple people. Para kapag makagawa sila, since na alam nila na mga mahina sila, kapag makagawa sila mga bagay-bagay, ay hindi nila agawin yung kalwalatian. Hindi nila ang talagang galing natin. The best talaga tayo. Tagal. Parang diba? The best talaga tayo. Ang tagal nung practice kasi natin. Ang tagal nung training natin. Talagang pinaghandaan kasi talaga natin to. Kaya ang galing-galing natin. So yung kredito ng glory nasa kanila na. Kasi they think it is because of their own power. Kaya nga doon sa Psalm 115, meron doon Ang sabi doon sa Psalm 115, sabi doon sa Latin, na praise, maganda sa Latin, non nobis Domini, non nobis sed nomini tuo da gloriam. Sabi niya, not to us Lord, not to us, but to your name give glory because of your faithfulness and love. So, hindi sa atin yung kalwalatian, hindi sa atin galing kung bakit tayo nagtatagumpay, kundi sa Panginoon. That is why the Lord calling His disciple mga simpleng mga tao, para hindi nila angkinin na magaling sila, kundi para maparangalan at maluwalhati ang Diyos. Sige na, kuha na. Okay, may tao sa likod ko. Okay. So, sige, lastly, daanan natin yung kasunod, sabi niya, the commissioning of the 12. Jesus sent out these 12 after instructing them, thus do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation, the kingdom of heaven is at hand. So, inuna talaga muna yung bayan ng Panginoon na sila muna yung pagpapahayagan. Hindi muna kinuha yung mga pagan. They're supposed, actually, kung nabasa nyo na yung aklat ni Isaias, they're supposed, these Jewish people, ang Israel, sila dapat magladala ng liwanag sa buong daigdig. They're supposed to bring the light of the gospel to the world. Kasi ang Mesias, di ba sa John chapter 4, salvation is from the Jews, sa John chapter 4, they are the one to bring this gospel or good tidings to the world. But they failed to recognize the coming of the Messiah. So, that is why, sabi nga doon sa Acts 13:46 yata, yun, basahin nga natin, hindi ko na, Acts 13, parang somewhere like that. Basahin natin doon they're supposed to bring the good news in the world. Kaso lang, kaya nga, inuna mo na sila, wag mo na kayong pumunta sa mga pagan territory, sa Samaria. Ang Samaria, actually, northern part lang ng Israel yan Kaso lang, nagkaroon ng intermarriage sila sa mga Gentiles, sa mga non-Jews na mga tao, kaya nagkaroon ng intermarriage, hindi nagiging pure. Itong mga Samaritano, ayaw ng mga Hudyo dyan. Okay, sabi rito.
Acts 13:46 sabi dito, both Paul and Barnabas spoke out boldly and said, it was necessary that the word of God be spoken to you first. And, di ba? That is why. Huwag mo na kayong pumunta sa mga pagan territory or sa Samaria. Sa Acts 13:46, must be spoken to you first. But since you reject it and condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. Verse 47, for so the Lord has commanded us, I have made you a light to the Gentiles, that you may be an instrument of salvation to the ends of the earth. So they are supposed, the Jewish people are supposed to bring that light of the gospel, the salvation sa buong mundo, yet they fail to recognize our Lord Jesus Christ. That is why tayo pang mga hintil ang hinirang at nagdala ng mabuting balita. Dito sa verse 48, the Gentiles were delighted when they heard this and glorified the word of the Lord. All were destined for eternal life came to believe, and the word of the Lord continued to spread through the whole region. And then, dito sa verse 15, nagalit mga the Jews, however, incited the women of prominence who were worshippers and the leading men of the city, stirred up a persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their territory. Yan. So, ganun ang nangyayari. Instead na magpakababa sila, so lalo silang nagmamataas. So, though, kung nabasa nyo na yung buong New Testament, makikita din natin doon sa Romans chapter 11, mga kapatid, na kung babasahin mo doon, paalala ni Saint Paul na huwag tayong magmayabang na mga hintil sapagkat ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala lamang. Ipinahintulot ito ng Panginoon para yung kabuuang bilang ng mga hintil ay makapasok sa paghahari ng Diyos. Then later on is ibabaling ng Panginoon yung kanyang paningin sa kanyang bayang Israel na siyang una niyang hinirang. Sabi nga sa John 4, doon sa John chapter 4 na that salvation is from the Jews. Na ang kaligtasan nagmumula sa kanila din. Hindi sila panghabang buhay na itatakwil ng Panginoon. Bagamat itinakwil nila ng Panginoon, ay God can do makagagawa ang Panginoon para sila ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, assignment na lang siguro, basahin niyo yung Romans chapter 11. Makikita niyo doon yung sinabi ni Saint Paul na ang pagmamatigas nila ay pansamantala lamang. Pinaintulot lamang yaon ng Panginoon para tayo ng mga hintil ay maabot ng mabuting balita. And truly enough, tayo na nga na mga hintil na hindi kabilang sa mga Jewish people, hindi kabilang sa mga tuli, hindi tayong mga hindi tuli, sila na mga tuli, ibig sabihin, they are the God covenant people, ay napabilang tayo because of the Lord Jesus Christ. So, because of sa Galatians, sa aklat ni San Pablo sa Galatians. So yun mga kapatid, that is why pinagbilinan sila na huwag muna kayong pumunta sa mga teritoryo ng pagano or ng pagan territory or Gentiles, and Samaria, mag-focus muna kayo sa Israel. Para bagang sinasabi nila, they have no anymore, wala na silang magmasabay pagdating ng araw because sila yung inuna Sila yung unang pinangaralan, pero they refuse. Yun yung sinasabi ni Saint Paul sa Acts 13:46. And then, di ba sinabi rin ng Panginoon, sabi niya, Israel, ilang beses kong sinikap na kupkupin ka na parang sisiw na katulad ng isang inahin, ngunit ayaw mo. Di ba? Ang sinabi ng Panginoon. So, yan mga kapatid. But of course, ang paalala sa atin ng Biblia na huwag tayo magmayabang sapagkat tayo mas nauna pa tayong tumanggap sa bayang Israel. Ay ang plano ng Diyos na pagdating na araw, ibabaling ng Panginoon ang kanyang paningin sa kanyang bayan. So, maybe that is by now mga kapatid. Shalom and may God bless us all. Maraming salamat sa mga nag-like at sa mga sumilip, nanood or nakinig na kahit hindi nakatap ng screen ay maaaring nanood pa rin sa atin.
So may the Lord bless us and cover us with His most precious blood. O Lord, we pray, cleansing power of Your most precious blood. Be upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate to the very marrow bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of this day, during this course of our interaction, during this course of our preaching or sharing of Your word, especially exposing the work of the devil. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit, and may the sign of Your holy cross drive away all evil spirit from us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us pray also the prayer against retaliation, because we discuss about the works of the devil kanina. So let us be anticipative prayer against retaliation. Lord Jesus Christ, in Your love and mercy, for Thy precious blood over us, so that no demon or disembodied spirit may retaliate against us. May surround us with a mantle blocking any retaliating spirits from having any authority over us. Saint Michael, surround us with Thy shield, so that no evil spirit may take revenge on us, on all our loved ones, on all our possessions, on all the people close to us. Queen of Heaven and Saint Michael, send down the legion of angels under Your command to fight off any spirits that would seek to harm us. All You saints of heaven, impede any retaliating spirit from influencing us. Lord, Thou art the just judge, the avenger of the wicked, the advocate of the just. We beg in Thy mercy that all we ask of Mary, the angels, and the saints of heaven may also granted to all our loved ones, those who pray for us, those who pray with us, and their loved ones, and their possessions, and that for Thy glory's sake we may enjoy Thy perfect protection. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with You. Blessed are You among women. Blessed is the fruit of Thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Into Your hands, O Lord, we commend our spirit. Into Your hands we commend our lives. Into Your hands we entrust this night all our loved ones and all our possessions, and those who join with us in this prayer, and those who listen to Your word tonight. May Thy name be praised and glorified now and forever. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, Shalom Aleichem. Good night, mga kapatid. Yan. Ito siya, exorcise and bless salt. Kapag may mga napoposes, parang suspicion na possess, or para may mga suspicion kayo na may mga evil spirit around your house, hindi pwede yung plain na asin lang. Kailangan exorcise and bless. Dalawa yung prayer na ginagamit. Exorcise, in-exorcise mo na, saka i-bless. So, hindi pwede na purely asin lang. Wala yun. Tatawanan na kayo ng demonyo. Ano yan? Sabihin ng demonyo. So, mga kapatid, that is by now. Good night na po. Signing off, mga kapatid.